Nandito po kami until for the Okavango. Guys, very excited kami and napaka-special na vlog natin ngayon kasi hindi second-hand cars ang ipapakita namin sa inyo at hindi kami ngayon magbibenta ng second-hand cars. Ngayon, we will be featuring Geely EX5 EMI na bagong launch ng Geely Philippines. And thank you, Geely Albay, and of course, kay Ma'am Andrea Chan na nag-invite sa atin dito para makapag-test drive ng Geely. Kaya kung naghahanap ka rin ng plug-in hybrid, samahan nyo kami, i-check natin ito at mag-test drive tayo. Going to what Geely really boasts with this EMI, matanong ko lang po sa inyo, kung sino ba sa inyo dito yung nahirapan na sa namamahalan sa presyo ng gas, taas lang po natin yung kamay. Sino ba sa inyo dito na mamahalan sa presyo ng gas ngayon? Okay, so Lahat po tayo. lahat ng tumaas ng kamay, bibili kayo mamaya. Dahil ang kotseng ito ay para mapagaan ang ating bulsa. Because this car is a plug-in hybrid with a range of 1,000 kilometers. Actually, 1,000 plus, depende po yan sa driving habit natin. So what makes this really tipid, di ba? Kasi meron siyang three modes. So it's like having three cars into one unit. So the modes are power, hybrid, and pure. So pure mode, we will have this car run fully on electric. So that means electric lang yung gagana sa kanya. So wala makasalo niya. So, sinabi namin pure, Yes. only electric lang siya. Okay. So Okay. hybrid mode is the real deal dahil doon po natin ma-utilize yung range Yung Okay. range ng sasakyan. Exactly. The power. So as I have said po, 1,000 kilometers. So ano yun? Combination of gasoline and Yes po. So electricity. okay, so ano muna, FYI, ang purpose po ng ating gasoline is to generate power sa ating electric motor. So ang ating electric motor naman po ay meron siyang 8.4 kilowatt na capacity. So if magcha-charge tayo anywhere in the Philippines, that would take like, if ang ngayon ang kilowatt is 11 pesos, 200 pesos lang po, full charge na po ang ating battery. So ganun siya ka-impressive. Now for the battery, if naka-pure mode tayo, ang range po niya is 105 kilometers. But do not be afraid guys dahil this comes with a portable charger. So anywhere you go in the Philippines, in Bicol, may mahanap tayong charging port. That's USB-C types. Kung pwede bang wireless charging sa nila. By the way, with regards sa charging, gaano ba katagal sina-charge ang Geely EX3 to full electric charging? okay. So, nice question po. So, ang maganda po sa Geely is that meron tayong AC and DC charging. For DC charging naman po, 20 minutes lang po ang aabutin. So, kung nalobat kayo if nalobat, So 20 minutes Yes, po. na ang butin, tapos pag naluwan sila, okay, if nalobat kayo along the road, you could have a sip of coffee if mag-charge kayo sa charging port. Magkape-kape muna kayo for 20 minutes and then biyahe again. so meron ka tayong hangganan, like, gaano ba hanggang ilang percentage lang na yung dapat namin i-charge? Kasi, di ba sa iPhone, we have what we call battery saving mode. Exactly. Alright, meron ba tayong like hanggang 80 lang, hanggang 70 lang dapat i-charge? When the battery goes down to 30%, preferably ma-charge na po sana natin siya agad. And then ang ating preferred na battery is that abot lang natin siya sa 80% to prolong the lifespan of our battery. Pero hindi naman tayo ng problema na tumatay sa 30 since we have gasoline Yes. naman, diba? As So long- we recharge Yes. the power Okay. itself. So, yun po, i-explain ko naman po next na mode natin, si power mode. Si power mode naman po, Yung mga brilyante ba mo? yun, para sa mga kamote dyan, sa mga gusto magpabilis, si power mode naman po ay, ang function po ni gasoline natin is that magsusupport siya sa ating electric motor for full performance. So, pang-utilize siya ng full performance. Pero, hindi po siya mag-charge ng ating electric motor kasi sa hybrid mode po yun. Okay. Sige. Since well, and this is in the same
exterior shell, right? Yes. Shell same lang. Yes. It's pa wall molded. Yes po. Yeah, so it has a very good quality exterior. So hindi kayo basta-basta mag-worry. If in case of magkamo, safe po kayo sa hindi po ito Right. makakold. Yes, you are right. Now, since we already since we already had that, let's have the interior. Yan. Ito yung pag nagpapawisik tayo para tayong may disco sa looban eh. Alam mo yung focus sa screen nyo kasi parang anak. Yan, Ano to, 30 inches pa? yan po ay 15 inches na screen. So ang maganda po sa ating screen dahil most of the features ay controlled na through the screen, na-reduce na po yung ating manual buttons which are, masasabi natin na prone siya sa wear and tear. So, ayun po, because of the screen, na-lessen yung buttons na prone sa wear and tear. So, that's the beauty of this. So, let's hop inside loob po. As you can see, makita natin na very minimal lang yung buttons, yung mga essentials lang like the navigation for our climate control, the fan speed, and our volume. And dito naman makikita natin sa loob ng 15-inch na screen is my favorite part personally is the voice command. So, there's two ways to activate the voice command. You can press this button here sa multifunction steering wheel and pwede rin kayo magsabi ng simply as, Hi Geely. Actually. Hi Geely. Okay, so bigyan ko kayo ng example command. Open sunroof. Ay, hello. Ayan. So ayun. Ako voice command na yan, ha? Yan. Nakapinindot si Sir Mina sa Joke lang. Ako yung voice command. Yes, sir. So ngayon, if tapos mo na siya gamitin, ayaw mo na sa kanya, you simply say, thank you. You simply say, Thank you. Jay. Okay, and Ako the response si Jilly, welcome. well, Good. yes, ganun kaganda si Geely. So, meron din po tayong RGB ambient lighting sa loob and ang ating maganda pa dito is that meron siyang 16 speakers na supplied by Flyme. So, pag nasa loob pa nito, especially if naka-close yung mga windows and ventilations, talagang ramdam mo yung beat all the way to the back of the car. Surround views. Yeah, exactly. And then, syempre, couple natin siya again with Geely. Of course, Geely is not Geely without the sunroof. Ayan, so, in a nutshell, guys, ang talagang ine-emphasize ni Geely dito is the driving experience, yung range, and of course, para mapagaan yung bulsa natin pagdating sa gas. So, ayun. It's not only offering comfort, but economically friendly, actually. Yeah. And another thing sa interior, just for everyone's knowledge, meron pong wireless charging. Yes po, we have wireless Yes. charging here. Just for everyone's knowledge, meron pong wireless charging sa loob. So yung mga pwede mag-charge yung kanilang phones wirelessly, pwede nyo pong ilagay lang ilagay nyo lang yung phone nyo sa wireless part. Yes. Tapos mag-charge siya ninyo. But I tried it yesterday. Kamusta naman yung charging? Na full charge po ba? Hindi naman sila conscious kasi hindi ko tinababango. Okay, so, next na po tayo. Bukod sa 18.4 kilowatt na battery capacity, we have a 41 liter gas capacity. 41 liters. Okay, so, ayun po, dito naman tayo sa likod. Sa ating 565 liter na trunk capacity na powered also may power tailgate na din po siya. Ayan. So, this might seem small sa labas, pero pag binuksan na natin siya, it is actually surprisingly large. Actually, may libre na kayong stand, di ba nito? So, tinatap namin yung car. Okay, so, dito naman po sa car na ito po, sa mga nagtatanong kung paano kung malubat sa daan, huwag po kayong mag-alala dahil meron po siyang portable charger and we also have wall charger. So, ang magkakabit na po nun is from the plant. So, ayun, free na po yung lahat. And, syempre, And if I'm not mistaken, magkakabit kayo sa bahay ba? yes po, yes po. Oo, magkakabit daw sila ng charger sa bahay ninyo. Specifically for this car. Yes. And And now- charge namin yung e-bike. Ay, pwede po. Talaga ba? I actually forgot to mention na this car can function as vehicle to load. So, that means na pwede nyo ma-power yung other electric appliances nyo using this car. Di ba pwede nito maging generator diretso pag nag-brown out sa bahay? Yes po, yes po. Right? So, para ka lang bumili ng kotse na generator. Yeah, generated.
car. May kotse ka na, may bahay ka pa. may kotse ka na, may generator ka pa, di ba? Okay, so Lalo na dito. Ay, napaka-efficient dito sa Albay. Lalong-lalo na naman dito sa Albay. Lakas makapasko ang ating kuryente, di ba? okay, opo. Oo, it's very nice. So, the release of this car is actually timed perfectly because this is amid the rising fuel crisis. So guys, we will be here up to April 1. So, pwede po kayo mag-avail ng ating test drive sa mga interested dito na clients at libre lang po yan. So, huwag kayong maya lumapit sa aming agents dahil i-accommodate po namin kayo. Hanggang gaano kabilis ang kayang takbuhin ito mga? For our electric motor, meron siyang 160 horsepower alone, electric motor alone. And for our torque naman, meron siyang 262 Newton meter. No, okay, so sa ating gasoline naman, meron siyang 76 kilowatts na maximum power. And sa torque naman, may additional din na 125 Newton meter. So if i-combine natin yan, this is actually Geely's most powerful car sa aming showroom. Bongga. Okay. This is nice. This is actually very good. And with regards to the interior itself, standard coloring lang tayo, no? Yes po, sa Philippines po, our available colors is black only. Okay, same here. How about sa exterior? Anong mga colors ang available para malay mo naman may mga interested buyers tayo dito na gusto bumili ng ibang kulay aside from the white. Aside from white, meron po tayong, we can opt for other colors, silver, green, blue, and gray. Ay, walang pink sana. Wala. Binibatan ako ngayon ng pink. Kung may pink sana, pinakto din. Pag bumili ka po, ako po magpaparepaint para po. Alright. And how about with the seating itself? Oh, actually for the seat, syempre lahat, ang binuboost din po ni Geely's, meron siyang ventilated seats. So, if worried kayo, if ayaw nyo sa leather, ventilated seats po siya. Yes, yes. So, and then pwede din po siya i-adjust electronically 6 ways sa ating driver side. Ito po. I-adjust ang 6 ways. Yes, Lagi po. pangalim. Sige nga bilang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galing! Palakpakan natin. Wow! Wow, with WAO. Wow. Wow. So, That's nice. okay. Pero, advisable ba na maglagay ng cover? Yeah. Pwede ba kaming maglagay ng cover? pwede kayo maglagay ng Kasi cover. may mga buyers tayo dito na hindi nila masyadong gusto yung gray seat or True. black seat. True. So malay mo may gusto brown or cream or red. Di ba usong-uso, napakaraming mga sasakyan ngayon gumagamit ng mga red covered seat, right? Pwede po tayo maglagay ng cover. However, yung ventilated seats po natin baka hindi mag-penetrate sa So fabric. most probably kung magpo-cover sa lang, dun sa likod lang. Then Yes. sa seating pwede mesh na lang. Yes yun. po, Eh, mesh. okay, sige. So, okay. That's about it, guys. Thank you, everyone. At ipapasa ko na po ulit yung spotlight sa ating napaka-huling host. Thank you so much. Thank you so And much. for those who are very much interested, you may from here and palikutin nyo mo in your own right. Sige na, bisitahin nyo, halili ko, huwag yung nahihiya. Checking yourself, para sa mga pangano ko nila, hindi mo mag-guess up. Mag-invite na kayo ng mag-invite na kayo ng pwede At mag-check least, ng sila units. sa mga magiging option nilo. At yun, sila is not offering comfort, but also offering safety. And at the same time, economical offering din sa lahat ng mga users. Yun naman talaga yung pinopromote ng Chilling from time to time. And this is actually one of the best option. At Simon and Bailey Cernina, one of the most powerful cars that Chilling has produced yet at this current time. Dito Lauto Search, dito ka na bumili. Sasakyan mong pangarap, abot kaya lagi. Trusted, subok, hindi ka mabibigo. Auto mo, sagot ko, kami na ang bahala sa'yo. Ganda! Yun sir, so first dito sa unit natin is naka-keyless entry na tayo. Okay. Then meron din tayong passive entry. So meaning sir, dito sa unit natin is wala siyang push start button or any button na needed para mag-start yung unit. Okay. So pagdala lang natin tong remote, pagpasok natin, automatic start na siya. Okay. Yun yung function niya. Kasi ang nagpapatakbo sa unit natin sir is fully electric motor. So yung gasoline engine lang natin sir is for charging ng battery, tapos extra power
na nagsusupport sa electric motor natin. Okay. Yun yung function niya po. So, sir, yung shifting gear natin is andito na rin po. Dito na siya. Mm. Then, yung head-up display natin, andyan. May nakita kayo, sir, yung Yeah. sa cluster. So, sige, sir, i-try natin start, sir. Reverse, paakyat po. Sige, sir. Ito, sir, yung makikita natin kung tapos Okay. na tayo. So, sa unang start talaga niya, electric yung Electric po. nagana sa kanya. Yes po. Yun talaga yung nagpapatakbo sa kanya. All the way. Yun yung nakapower sa wheels niya. Electric talaga. Okay. So, pero meron naman tayo, sir, na tatlong driving mode. Which is nakikita natin dito sa system. Yung pure, hybrid then power. Okay. Yes po. Pwede mo siya i-switch manually. Yes po. So, pure, meaning, sir, is full electric siya. So, running sa range niya po na 105 kilometers. Then, pag hybrid naman, meron ng support si gasoline engine. Okay. So, which is talagang nagcha-charge na rin siya ng battery. Pag umabot na tayo ng 25%, charging na siya ng battery niya. And kung sakali naman needed natin ng extra power to run, saka na rin mag-activate si gasoline natin. Mhm. Magbibigay siya. Okay, so ibig sabihin, habang tumatakbo siya, nagcha-charge ang battery niya. Yes po. Okay. Nag-charge siya. Tapos, meron tayong regenerative braking maliban dun, sir, sa gasoline at sinacharge yung battery natin. Okay. Kaya mararamdaman nyo rin, sir, dito sa hybrid mode, medyo aggressive yung regenerative braking natin. So, pag nag-decelerate talaga tayo, parang medyo nag-engine brake. Mhm. So, pero adjustable din naman yan, sir. So, pwede natin siya i-set sa low. So, para medyo walang drag kahit pa paano. Naka-auto rin kasi tayo. Ayan. Okay lang mag-ano tayo, ha? Papa, Sawahan ano tayo. lang kasi, Ah, okay. Diretso na rin tayo, sir. Para at least mabelo nyo rin po. Ayan, so, may feel nyo na talagang napaka natin. Tapos, ang insulation din kasi ng unit natin, sir, talagang maganda. So, hindi natin masyado ramdam. Talagang yung gulong na lang yung maririnig natin pag tumatakbo. So, kailan lang siya magsiswitch sa gasoline? Actually, sir, yung gasoline talaga is more on charging lang. So, hindi siya mismo nagpapatakbo sa unit natin. Oo. So, more on electric talaga siya. So, ngayon, pag po-function si gasoline sorry. natin to charge, once na si, natin, sir, is nag-reach na ng 25% yung battery, Mhm. yun, mag-activate na siya para i-charge yung battery natin. Okay. Kaya yun, sir, ang nangyayari, so kung sakali man na maubusan ka dito ng charge ng battery, magtatakbo pa rin siya gamit ang gasolina. Mhm. Kasi si gasolina, sir, is sina-charge niya yung battery para tumakbo tayo. Okay. So, ibig sabihin, pwede siyang gamitin talaga na pure EV lang. Yes po. Pag na-consume mo na, charge ka naman, pwedeng plug-in or pwedeng Yes po. through yung gasoline. Yan, sir. Yan yung purpose niya talaga. Kasi ngayon, sir, yung talagang nararamdaman mong pagtakbo natin is pure electric lang talaga yan, sir. Mhm. Yun yung nagpapatakbo sa kanya. Ba't nakailaw ang check engine tsaka? Ano, sir, yung sa system niya po, hindi pa naka-activate, sir. I see. Kaya may mga error pa lumalabas. For test drive lang din, guys. Ganda. Parang makakalimutan ko yung in-apply kong una. So, may mga warning. Oh. So, pag hindi tayo siya naka-brake yun, automatic siya magbe-brake ng full stop. I see. Pwede ba natin yung subukan? Ang mga safety features Yes na yun. po, yan yung safety features natin. So, Actually, yun naman yung kagandahan ngayon sa mga nagsisilabasan na bagong sasakyan. Although mga China siya, pero grabe baha talaga yung features niya. as in, full pack talaga sa'yo pagdating sa safety features. Marami. Na, kahit nga minsan parang hindi naman kailangan, andun pa rin. Talagang maano tayo. So, ito naman sa'yo na unit na kinaganda natin. Kasi parang partnered na rin tayo with AI.
Okay. Itong computer box kasi natin, sir, ano na siya parang AI na. Meron na siyang CPU. Mm-mm. So talagang siya na rin yung parang nagdi-detect and nagko-control sa mga safety features natin dito. So parang meron tayong 360 degree na ano po, shield. Mm-mm. Yan yung ano yung performance. Sa standby mode niya, Yes. gaano katagal yung nilalast ng battery niya? Actually kung sakaling pure EV ka lang tapos naka-aircon ka naman, Oo. so I think na ano naman siya kasi di pa naman namin siya talagang na-try Mm-mm. na full standby mode, pero umaabot lang naman siya. Sabihin na natin na kung standby tayo within an hour, almost 1% lang sir yung nababawas. Ako mahilig kasi ako lalo pag ng ibang Kasi lugar, pag naghihintay, tulog oo, lang ako sa sasakyan. yun sir ang kinaganda dito sir, kasi sige sir itabi mo sir para at least may ano natin sir, ano natin, sir. So dito para talagang napakatipid tayo, meron tayo ditong rest mode. Okay. So example natin sir, so dito ito yung rest mode natin, pindutin mo lang to sir pag magpa-park. Ito po. Okay. So hindi ko na neutral. Yan sir. Yan. So, ito sir na wala na tayo dito na electronic parking brake na switches kasi automatic na rin yan sir. Pag nag-park tayo, mag-engage na rin siya. Then pag nagdo-drive, mag-disengage na rin siya. So, ito sir yung sinasabi kong rest mode. So, pag pinindot natin siya, yan. So, kung magpapahinga ka. So, mag-take a break lang natin. Excuse lang sir. Driver's seat is about to recline. Please ensure there are no passengers or Okay. belongings in the rear. Nice one. So, lahat ng mga di natin kailangan sir mag-turn off yan, yung lights, or kung talagang bibigyan ka na. Grabe, ano, ipipikit mo na lang talaga ang Yes mata po. mo. Tapos kung isi-set mo sir, kung ilang oras ka nanap, kung 30 minutes, 1 hour, so pag natapos yun sir, automatic ay babalik din yan. Okay. So, background, pwede mong palitan, gusto mong maulan. Mm-mm. Ayos ah. Isa-set mo rin ang mood mo. Yes po, kung ano yung gusto mo talaga, ano yan, yung may dagat. Oo. Tapos kung sakaling tapos ka sir, and rest lang, babalik ka. Nice one. Ay, naiipit ang tiyan ko. So, meron tayo sir na memory seat dito. So, i-adjust lang natin sa comfort zone nyo. Oo. So, tapos, yun, pag lumabas tayo sir, re-recline. Then, pag Pagpasok ko. pasok ko nun, babalik dun siya sa comfort seat. Sir. Madidetect niya kung ako ang driver or Ay, hindi. hindi sir. Bali Automatic sir, siya. meron kasi tayo ditong one memory seat lang. Okay. So, kung sakaling ma-adjust din yun, re-adjust ka na naman din ulit. Yun yung mangyayari sa kanya. So, yun sir. So, pwede na rin tayo ulit Ganda. Tapos, kung camping mode naman sir, meron din ito. Andito rin siya. Kasi ito sir, na unit natin, supported din siya ng V2L, then V2V. So, meaning vehicle to load. So, pwede natin to gamitin as power bank Okay. na unit natin. So, pwede tayo magsaksak ng mga appliances or kahit pailawin yung bahay natin. Pero at unlimited lang din na unit kasi ano rin, so, sabi natin may electric fan, ilaw. So, yun pwede nating gawin yun. Then, vehicle to vehicle naman, kung sakaling meron kayong kasama na talagang na-drain or na-lowbat, pwede rin natin siya i-charge. Okay. Sige. Yun din yung ano niya po. Yung charging time nito, kung i-full charge mo siya, Yes, sir. ilang oras bali, inaabot? sir, ito kasi sir, na unit natin is meron na siyang libreng portable charger and wall charger. Okay. So sa portable charger naman natin yun is pwede natin siya isaksak any 220 volts, pwede siya isaksak. So yun lang medyo matagal kasi nag-charging siya ng 6 to 8 hours Okay. to full charge. Then yung wall charger naman natin, which is papa-install, yung free installation naman yun sir. Okay. Doon naman sir is nag-umabot naman tayo ng 3 to 6 hours yung ano natin, charging time. Pero kung sakali naman na gusto nyo ng talagang mabilisan, which is yung DC fast charger, yun yung sa mga commercial, 20 minutes lang, full charge na po siya. Yun yung pinaka mabilis nating charging time, in 20 minutes. So, magkape ka lang sir muna, pagbalik full charge na.
yung kanina nakita ko na 41.6 kilometers Yes per po. liter. Combination na yun Yes ng po. electric. and- Combination na siya ng electric then gasoline. So in full charge po, so full charge sa electric then full tank naman si gasoline. Combined fuel consumption po nila yon 46.1 kilometers per liter. Okay. So kung sakali naman na si gasoline o for example na ubusan tayo ng charge ng electric tapos si gasoline na lang yung nag-work kasi yan charge niya yung battery. So nag-range din naman siya ng 23 kilometers per liter. I see. Yan po yung consumption. Pero pwede mo siya i-maintain talaga na battery and gas or battery lang siya. So pag malolobat ka na, plug in mo. Tapos gamit ka ulit ang battery lang. Pwede siya i-maintain. Opo, pwede rin. Basta sir, parati rin kayong may karga ng gas. Oo. Kasi kung sakali naman na mangyari na wala rin kayong karga ng gas, baka masira rin yung parts natin sa gasoline. Lalo na yung may fuel filter naman tayo, Oo. yung mga floater, yun din yung mga tendency. So, Sige. parang ang mangyayari sir, backup nyo lang si gasoline. Oo. Tapos, yung kinukonsumo nyo lang yung 105 kilometers range. Tapos natin na- siguro at least once or twice a month gamitin din ano. Opo, para at least mag-ano rin siya. So automatic na rin naman siya gagana sir yung gasoline natin once naka-hybrid mode tayo. Mm-mm. Pero ito nga gamit natin, Opo, hybrid siya. hybrid siya. Yes po. So i-pure natin electric sir. Tingnan ko nga yung ano niya, yung Power mode. power mode. Hindi, yung power niya kapag naka-pure lang. Okay sir. Sige. Yan. Naka-pure lang sir. Electric lang siya. How about yung maintenance nito? Regarding naman sir sa maintenance, yun yung fina-finalize pa ng after sales natin. Kasi since bago lang din yung unit. Kasi ang meron lang din tayo dyan sir is yung sa EX5 pa which is yung pure EV. Mm-mm. Oh. Si pure EV naman, ranging siya ng at least once a year lang naman yung PMS niya. Mm-mm. First 1,000, check up lang din naman sir, which is free lang din naman po. Mm-mm. Tapos sunod na is 20,000 or 12 months to change the aircon filter. Okay. Yun lang yung ano niya po. So since dito sir meron tayong gasoline engine, so possible baka masama rin siya sa 10,000 kilometers para to change oil. Nagdo-drone kami ha. Apo, sige. Pwede nyo rin siya i-try sa uphill, yung sa camellia natin dito. Sir. Oo, oo. Pero meron dito, may mas mataas dito. Sige po. Apo. May susunod pa bang mag-test drive sa akin? Sige lang sir, okay lang sir. At least ma-maximize Pas, din po yun. pasunod mo nga sila Robert. Pag park sir, pindot ka po. Yeah. So, di na kailangan ilagay mo sa neutral para ka mag-park. Yes po. Okay. Kailangan, okay na yan sir, park automatic. Sige po. Kanina na-mention dun, may kausap ako na agent, na-mention niya once a year lang ang maintenance nito. Pero I think, sa ano yon? Sa Sa full EV yan sir. sa full EV yun. Opo. Oo. So, yun nga sir, yung ano lang natin, hinihintay na ilabas ng after sales na sa planta kung ano yung ano natin dito, PMS parts. Mm-mm. Kasi meron tayong gasoline engine. Oo, may gasoline Pero engine. usual, siguro ano lang din naman yan for change oil kasi Ah. hindi naman siya masyado nagwo-work for na mismong patakbuhin yung unit natin. Kasi to charge lang naman siya. Oo, So, oo. talaga hindi naman siya na-use masyado. Okay. So, ibig sabihin, lesser pa rin ang magiging maintenance niya talaga. Oh, lesser pa rin. Siguro talaga yun. Si change oil lang talaga. Yun yung parang mangyayari lang sa kanya. Mm-mm. Kasi talagang hindi naman siya talagang nagagamit. Talagang pwedeng may wear and tear sa Mm-mm. loob ng makina niya. Kasi talagang si electric motor yung nagpapagana. Tapos dito naman sir sa unit natin, meron tayong parang tatlong motor na rin. Mhm. Safety features niya rin kasi yun sir. Kasi if in case may stall, Mm-mm. yun nga so yung ina-avoid. So meron tayong P1 and P3 motor. P1 motor, yun yung nagpapatakbo. P3 is yung nagcha-charge ng battery. So if in case mag-stall si P1 natin sir,
si P3 is automatic siya magsi-shift na siya na yung magpapatakbo ng unit. Okay. Kung sakali naman sir na mag-install din si P3, doon na magte-take over si gasoline engine. Mhm. So siya na yung magpapatakbo nitong unit. Yun yung safety features nila. So, parang may mga backup ka. Yes po. Para avoid ma-stall yung unit natin. Kasi Mm-mm. yun nga rin yung kinakatakutan ng iba na baka biglang mapatayan sa gitna ng ano. Yun nga yung Oo. issue. Oo, may naging issue nga nun. Issue. Nabasa ko rin Opo. yun. So, yun yung safety features din natin ito. Okay. Mm. Sige. Mag-uphill tayo. Sila na ba yan? Naka-live na sila? Nakakalimutan ko. Medyo nakapanibago pa talaga sir. Oo, Yan actually, naka-hybrid na ako dati, pero iba kasing hybrid eh. Iba talaga. Kaya talaga, halos, iba-ibang brand, iba-iba rin yung pagka-hybrid na build nila. Saka, yun din yung pinagmamalaki rin nito Sir ni Geely. Kasi kung bakit siya tinawag na born super hybrid. Kasi kung sa wala siyang pinanggalingan. Talagang ginawa siya from 0 to 1. Hindi katulad ng other na mga hybrid, which is from ICE, yung may mga combustion engine, tapos ginawang hybrid lang. Oo. So, dito talagang ginawa siya para maging hybrid. Nagsunod na ka mo? Dili sa mo, pwede na naman. Kaya ang kinagandaan din nito sir, kasi yung build and body walang na-sacrifice for safety. Kaya mo. Kasi yung katulad yung mga combustion engine, Sige, sige. may mga may mga parts na parang inalis para may kabit si hybrid. May lane assist din siya, no? Opo. Yun yung Kahit pataas, ang gandang... May problema sir. Pure electric pa lang yan sir. Ibang power kapag hybrid eh, Yes, no? po, iba talaga sir. Mga dumatos parang medyo siya aggressive pag naka-hybrid. Mm-mm. Kasi pag kailangan ng power sir, nag-engage si gasoline engine. Sir, kung ikaw ang tatanungin, anong mas pipiliin mo? Yung plug-in hybrid ba? Yung hybrid or yung full electric? Kung sa akin sir, mas practical itong si plug-in. Kasi Aha. pwede mo siya i-charge. Compare kung sa sabihin na natin traditional na hybrid na mismong si gasoline, for example, si gasoline generator nag-charge. So, needed mo talagang mag-gasoline para mag-charge ng battery. Compare dito sir, na may option ka na maintain mo si full tank mo, Mm-mm. consume mo lang si pure EV mo, then charge ka na lang. So mas na-lessen yung consumption mo sir. Instead na magpakarga ka ng gas, sabi mo magkano na yung gas ngayon? Oo. 100 per liter na. So sa lang, electric natin, sabi natin kung 11 pesos per kilowatt. Mm-mm. Tapos nag-range lang ito ng 18.4 kilowatts. So 200 plus, sabi natin 200 plus, full charge ka na. So 105 kilometers na sir yung kayang may takbo ng 200 pesos mo. Kahit maghapon mo nagamit Oo. siya, no? Yes sir. Saka hindi naman basta-basta na sisira ang gasolina kahit hindi mo gamitin. Oo, oo. Yun na yun. At least full EV ka lang, city driving. Tapos pag talagang malayuan na, doon mo na pwede magamit si gasoline mo. Yun lang din yung pinaka advantage lang nitong plug-in hybrid compare sa talagang hybrid na kailangan mo talaga maggasolina. Kasi pag hindi ka naggasolina, hindi na tatakbo. Mm-mm. Kasi yung mga hybrid kasi si battery capacity nila is mas mababa. Mm-mm. Yun yung Oo, kung sa totoo nga. parang ang nangyayari, na-lessen lang yung consumption ng gasoline engine kasi yung battery yung gumagana. Kung saan parang tinutulungan yung consumption niya. Natitipid lang din doon. Sige. Pag montage ka, sasabihan mo na nga siya, baka para i-drone shot na lang. Okay lang ha? Okay lang. Kayo pa yung magturo-take. I-off ko na. Tapos na tayo mag-test drive and grabe, napakaganda at mukhang makukonsider natin yung Geely AX5
EMI. Talagang napakaganda ng plug-in hybrid. And ngayon ko lang din naintindihan kung ano yung advantage ng plug-in hybrid. No? Napakagwapo. Grabe. So, abangan nyo. If ever interested din kayo, pwede kayo tumawag sa amin, pwede kayo mag-message direkta sa aming Facebook page or mag-visit kayo sa aming website www.bicolautosearch.com. Pwede rin namin kayo i-assist if ever nagpaplano kayo kumuha ng Geely EX5 EMI or any unit ng Geely. Bicol Auto Search, dito ka na bumili. Sasakyan mong pangarap